Ngasing nakaga ay ako ay nagpapasalamat po dahilan sa ito ay pagkakataong makita natin na ang Diyos ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Sa iba't ibang kaparaanan, naalala po natin yung mga nakaraang mga speaker, natanraan na ako na kag Panginoon, kag bawat usa ay, kag Diyos ay nagkipag-ugnay sa pamagitan it silent. Kag iba ay sa pamagitan it mga pagsubok, parang nagraya na mga matitinding kahirapan, pero sa tunga it kinahadto kag Ginoo nakikipag-ugnay. Kung kaya nga't ngayong umaga po, iba't ibang klase po na encounter yung ating naranasan. Kung aking titingnan po siguro ang bawat isa, yung ating mga bata, yung kabataan, yung mga matatanda, babae at lalaki, iba't ibang klaseng encounter po, mayroon po tayo. Pero ngayong umaga po ay nais ko pong buuhin na ang isang katotohanan, once na tayo po ay naka-encounter sa Panginoon, mayroon pong mabuting nagaganap. Amen? Doon po sa aklat ng Lucas, kabanatang 11, talatang 1 hanggang 10, makita po natin yung isang character, biblical character, na si Zaccheo po. At magsimula po sa verse 1 hanggang sa verse 10, makikita po natin kung paano po nagkaroon ng personal encounter si Zaccheo mismo sa Panginoon. At alam po natin, kung ating titingnan lamang po yung mga kasulatan po dito, makita po natin na hindi lamang po tayo ang siyang tumitingin kung saan ang Panginoon. Ang pinakamabuting bagay na nakita po natin, mismo ang Panginoon ay humahanap sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil akala ni Zaccheo, siya lang po ang makakapansin makakakita sa Panginoon. Pero sabi sa banal na kasulatan, gustong makita ni Zaccheo, kaya umakyat po siya doon sa puno ng sikamuro. Pero isang bagay ka ako nakita ato, kag Panginoon ay tumingala. Sabi sa banal na kasulatan, si Jesus ay tumingala at mismo tiningnan po niya doon sa puno ng sikamuro, naroon po si Zaccheo. Kagusang katotohanan nga, sing anumang sitwasyon mayroon po tayo, tinitingnan tayo ng Panginoon. Amen? Pwede bang singgunato sa ato, kaliwaag sa kanan, ingahanap ka it Ginoo. Ang pinakamagandang bagay ay kung tayo po ay tinitingnan ng Panginoon, dapat din po tayong mahiya sa ating mga ginagawa kung ito ay mayroong hindi mabuti dahil nakikita it Ginoo kung ano kagato yung human. Kada kag pinakamagandang bagay, kag pinakamagandang turo dito, dahil mismo ang Panginoon ay tumitingin sa atin, sa bawat sandali, sa tuwi-tuwi na gumagawa tayo ng pinakamagandang bagay para sa lahat ng sandaling makita, matunghayan tayo ng Diyos, maado kagato ing human. Amen? Wala pa akong sinasabi ngayon, I myself ay pwedeng makita at Ginoo nakbuko kaado. Pero kag usang katotohanan is, tinitingnan, hinahanap tayo ng Panginoon. Pag nakita it Ginoo, nakita ay hadto sa sitwasyong talagang naghihirap tayo, kita ng Panginoon at mayroong nakalaan ng Diyos para tayo ay bigyan ng kapahingahan, para bigyan tayo ng kaayusan. Kung nakikita tayo ng Diyos na parang tayo ay nasa banig ng karamdaman, kita din ng Diyos para tayo ay pagalingin sa lahat ng ating mga sakit. Ngayong umaga, tinitingnan tayo ng Panginoon. Amen? At doon po sa aking part ng ating pag-uusapan ngayon is, nakakabit pa rin sa ating the whole year theme po para sa ating iglesia is, good things happen when we encounter Jesus. Good things happen when we encounter Jesus. Pwede ba gang makita? Pwede bang tingnan natin sa ato sarili?
Ingabaga it maado na nangyari katong na-encounter nato kag Panginoon ag pagkatapos masiling nato sa ato sarili, pwede bang magsiling kitang amen? Kung kaya nga't majority po para sa ating iglesia ngayon, na-encounter po natin ang Panginoon. Amen? Encountering Jesus changes everything. Lahat. It is not just about knowing Him, but experiencing His life-giving presence. Iniisip nato na kita ay iniisip nato na kilayang-kilaya nato ang Panginoon. Magsimula sa first dispensation hanggang sa last dispensation, kilala natin ang Panginoon. Pero ang pinakamagandang bagay dito ay hindi lamang alam natin, kundi naranasan natin. Amen? Naranasan natin kung papaano ang ginawa ng ating Panginoon. The encounter with Jesus call us to transform life of purpose, peace, at saka yung mission na ginagawa natin. Ngayong umaga, nais ko pong magbigay ng 4 lang po. Alam kong lahat, iba't ibang encounter mayroon po tayo. Sa ating mga kabataan, iba't ibang encounter mayroon po tayong nagawa. Sa ating mga kananayan, kanina nga, habang ipinapaawit po yung hallelujah, parang naisip na ako na katuing papakanta pa katong lumang simbahan po ng ating iglesia dito. Pag napakanta hallelujah, pagkaga ako naisip ay sa Brother Bitong, sa Sister Bitang, sa Brother Lato. Dahil imaw sinra kag mga UFM during my childhood days dito po sa iglesia. Kagustong bisayahon, kato iba kag experience sa pag-encounter ninra sa Ginoo. Iba kag karanasan nato nga sing na-experience sa encounter ng Panginoon. Pero alam ko po, iisa lamang po ang tinuturo sa atin. Encountering Jesus brings living water and spiritual fulfillment. Amen? Sa aklat po ng John chapter 4 verse 7 to 14, ito po ay natalakay na ng ating ibang mga speaker na nakaraan. Patungkol po ito sa Samaritan woman at the well. Makita po natin dito sa balon ni Jacob na mayroong isang taga-Samariang babaeng umiigib ng tubig po dito sa balon. At sabi nga dito, habang nakita ito ng mga alagad, bakit itong Samaritanang babaeng ito ay umiigib dito? At kami ay mga Hudyo. Pero nakita po natin, sabi ng Panginoon, pag ikaw ay uminom katong tubig, kabuhi, hindi ka mauhaw. Kagustong bisayahon ay, encountering Jesus brings living water. Ano kag ibig sabihin kali? The Samaritan woman came to the well to drink water, but Jesus offered something far greater, His living water, which represent eternal life at saka spiritual fulfillment. Alam po natin, we all have a deep spiritual thirst. Nothing in this world can satisfy yung talagang dito po na nakikita natin. Yung success, yung position, yung relationship can never fill the emptiness within. Only Jesus. Amen? At kung mayroon po tayo dito sa ating kalagitnaan, ating tinatamasa po ang success, ang katagumpayan, lahat ay parang nasa atin na. Yung posisyon, pero kung wala po si Jesus sa buhay po natin, parang sinasabi natin, kailangan kong uminom ng tubig na magbibigay ng uhawan sa aking buhay. At sabi nga dito, only Jesus, kung kaya nga tinaguran po siyang the living water. When we encounter Jesus, He offers us fulfillment that nothing else can provide. If we are thirsty for purpose, meaning tayo po ay parang uhaw na uhaw sa mga bagay, iniisip po natin, kailangan po natin ang Panginoon. Naalala po natin si Solomon. Sabi nga ni Solomon, nang siya po ay humingi, naghagar sa Ginoo, kag mismo kag Panginoon ay nagsiling, ano kag imo hagaron?
Ano ang hihingin mo? Buhay, kayamanan, lahat katanyagan. Sabi niya, hihingin ko ang karunungan para malaman ko ang tama at saka ang mali. Nalugod po ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, dahil humingi ka ng karunungan, hindi ka humingi ng kamatayan ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang buhay. Buhay na masagana, ang pagiging tanyag. At naalala po natin, walang ibang nabuhay sa sanglibutang ito na pinakamayaman, kundi sabi sa banal na kasulatan, si Haring Solomon. Sabi dito rin, relationship sa mga kakayakihan na itala sa banal na kasulatan, Solomon had 700 wives, 300 concubines. Buo talaga nida sa sanglibo kag ida naging karelasyon. Relationship can never fill the emptiness within. At sabi niya doon sa Ecclesiastes, vanity, all is vanity under the sun. Uya ni dagigsinggan hatong naging matagumpay siya sa kanyang relasyon dahil ingasida isang libong nakarelasyon. Nangangahulugan, all is vanity under the sun. Only Jesus kag pwedeng mag-fill in hadto sa kauhawan it ato kabuhi. Amen? Imaw kinakusang bagay na nakita nato. When we encounter Jesus, it brings living water and spiritual fulfillment. Another thing na nakita ko is encountering Jesus brings transformation and new identity. Pag iniisip nato na Ginoo na encounter ka na ako, buko kag ako ing totoo ko'y hali ay katong encounter God retreat. Pwede din yun po dahilan sa yun ay naging kaparaanan para ma-encounter talaga din natin ang Panginoon. Pero dito, encountering Jesus brings transformation and new identity. Sabi po sa ating the Samaritan woman's life was transformed after her encounter with Jesus. She left her water and went back to town to tell others about Him. Maalala po natin dito, itong babaeng Samaritan woman, sabi nga dito ay the woman who had once been an outcast. Paya sida kikilaya, parang uyayang sida, lived in shame. Pero nang siya po ay maka-encounter sa Panginoon, she became an evangelist. Ang ibig sabihin, bumalik po siya doon sa kanyang nayon at ipinamalita niya ang nangyari doong na-encounter nida si Jesus. Nagkaroon ng new identity, nagkaroon ng transformation sa kanyang puso. At baka iniisip nato, Ginoo, karugay akong Kristiyano, karugay ra akong naka-encounter sa Panginoon, pero still, paimaw gihapon, nakikita katong new identity. Sabi nga, isa sa mga rason is, we have a new creation in Christ. When we encounter Jesus, we are made new. Amen? The old is gone, and the new has come. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Encountering Jesus brings a transformation and new identity. Ito po ang Samaritan woman. Sa ating mga buhay, iba't ibang klaseng mga pagsubok, iba't ibang klaseng karanasang tayo po ay kinagtagpo ng ating Panginoon. Have you encountered the transforming power of Jesus? Paiisip nato, Ginoo, nung na-encounter kita, hindi ako na-slain, hindi ako bumagsak. Hindi po yon ang ibig sabihin dito. Iba't ibang klaseng encounter mayroon po tayo, mayroong bumabagsak, mayroong iba't ibang karanasan. Iba't iba, sabi nga doon sa isang speaker natin ay yung pagka-encounter sa Panginoon is true silent. Sa pamagitan ng katahimikan na encounter natin ang Panginoon, maging sa ating praise and worship,
pwedeng ma-encounter natin dito ang Panginoon. Pero nais kong sabihin sa bawat isa, it brings transformation and new identity. Embrace the new creation He has made you to be walk in your own identity in Christ. May mga pagkakataon na ito po yung ginagawa po natin. Makita natin kahit si Zaccheo, nang naroon na ang Panginoon na encounter na ni Zaccheo doon sa kanyang bahay, sabi ni Zaccheo doon sa binasa kanina ni Ma'am Joy, kung ibabalik ko yung kalahati na aking pag-aari, kung mayroon akong naloko dahil sida ay tax collector, isasauli ko ito. Well, nakita po natin dito yung restoration of relationship. Dati sida ay corrupt, dati sida ay iba't ibang klaseng kasalanan, pero nung nagkaroon ng encounter sa ating Panginoong Hesus, nagkaroon ng restoration, naging maadoy si Zaccheo, katong ida dating pagiging corrupt ay ida ing lay aside kato, ing waksi, ag ida ing tama kag ida kabuhi. Zacchaeus' encounter with Jesus healed his brokenness and restored his relationship with others. Katong kita ay nasa buko pa Kristiyano, kung minsan ay palangga nato kag ato kapwa. Asing katong kita ay naging Kristiyano ay pay karamo kag inghangitan ni nato. Ato mga kapitbahay, parang kabaliktaran, kasalungat. Sabi po nung si Zaccheo ay na-encounter si Jesus, na-restored yung relationship natin sa Panginoon. Amen? Wala po dito yon sa Ujungan Foursquare Gospel Church. Sa iba siguro, nakingait mga hindi magkaunawaan, miski mga brother and sister in the Lord, pero dapat makita po yung restoration of relationship. Hindi lamang po sa ating mga kapwa kapatiran, maging sa ating kapwa kapamilya. Kailangang makita nang tayo po ay naka-encounter sa Panginoon, na-restore yung ating relationship with others, with our family, at higit sa lahat, kung minsan pa nga ay sa asawa. Kailangang ma-restore, mapanumbalik katong maadong relasyon nato dahil na-encounter nato kag ato Dios na buhay. Amen? Jesus does not only forgive our sin, but also heals the wounds of our hearts. When we encounter Jesus, He restores us emotionally at saka maging yung ating spiritual na kalagayan. Kaado, pag na-encounter nato kag Ginoo. Kung sakaling mayroon po ditong hindi pa naka-encounter sa Panginoon, sito bago magtapos kag ato, Team 2025, maka-encounter nato ag Ginoo, ag nagpapati ako. Kaling mga mabuting bagay ay pwedeng mangyari. Makainom kita tubig ng buhay, magkaroon kita fulfillment sa ato spiritual na kalagayan, ma-restore kag ato relasyon sa ida, ag higit sa lahat makita na kagtanang nagsiyor sa Ujungan Foursquare Gospel Church ay ingait bagong identity. Jesus does not only forgive our sins. Sabi ko nga kanina, hindi lang tayo, kundi tayo ay pinapagaling ng Panginoon. May mga pagkakataon po, naalala ko po nung Sunday, nag-start po kami ng Bible studies sa samahan sa Kanduyong. Bangsadya dahil karamo kag nag-attend. Kinagabihan po si Brother Ben Obligar po ay sinugod sa hospital. Parang nanghina. Kagustong ipaabot yang hali ay hindi lahat po na ating daraanan once tayo po ay naka-encounter sa Panginoon ay panay magagandang bagay. Opo, magaganda po ang magiging resulta. Pero nandyan ang kaaway para hadlangan po tayo. Pero praise God, dito si Brother Ben, siling Mr. Kate ay, Pastor, isagray hadturay kita sa samahan. Bahala ay kami sa merienda.
Well, gusto na akong ipaabot sa bawat isa. May mga pagkakataon po na habang tayo po ay nagiging malapit sa Panginoon, mayroon ding ginagawa ang kaaway para tayo'y hadlangan, para magkaroon ng mabuting resulta yung ating encounter sa Panginoon. Amen? Are you in need of healing? Jesus is the business of restoration, offering forgiveness and healing for the broken-hearted. Ito po ang business ng Panginoon. Ang business ng Diyos ay gumawa ng pinakamabuti. Business ng Diyos na pagalingin ang mga may sakit. Business ng Panginoong bigyan ng kapayapaan ang bawat mga kaisipang taglay po ang iba't ibang klaseng kaguluhan. Another is yung restoration. Encountering Jesus bring healings. Next is encountering Jesus brings joy and a new purpose in life. Amen. Pag wala pa sa atin ito, baka iniisip, Ginoo, para siguro, uya ka na ako na-encounter. Pero pag tayo po ay mayroong joy, mayroon pong yung buhay na ating tinatahak ay mayroong purpose, tiyak po, naroon po at na-encounter natin ang Panginoon. After her encounter with Jesus, the woman ran to the village to tell others, "Come, see a man who told me everything I ever did." At saka nagkaroon ng full of joy ang Samaritan woman because she had encountered Jesus. Joy in salvation. Ito po, sabi nga sa John chapter 10, ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, magsira at pumatay. Ako ay para magbigay ng buhay at buhay na masagana. Amen? Ito ang pinakamagandang bagay. Pag na-encounter natin ang Panginoon, mayroong joy. Joy in salvation. He came to give us life and life more abundantly. True joy and purpose come when we encounter the living God. Pag iniisip nato, Ginoo, asing uyag gihapon it joy kag ako kabuhi. Asing medyo wasak pa rin ang sitwasyon ng aking pamilya. Kailangan po nating ma-encounter ang Panginoon. Kailangang ma-encounter natin ang buhay na Diyos, ang Panginoong Hesus, dahil ito ay nagbibigay po ng joy sa bawat isa sa atin. A life of mission. Our encounter with Jesus doesn't just fill us. It compels us to share the good news with others. Ito po yung isang bagay din na nakita natin. May purpose ang Panginoon. Yung life ng purpose ng Panginoon is a life of mission. The Samaritan woman immediately response was to bring others to Jesus. Yung Samaritanang babae, iniwan niya yung kanyang timba doon, pumunta siya doon sa village at sabi kung ano po yung nangyayari doon. When we encounter Jesus, He gives us joy and renewed sense of purpose. Our lives are no longer defined by empty pursuits, but by the mission of sharing the gospel. Amen? Imaw talaga kalikag usang bagay na nakita nato. Are you living with joy and purpose in your relationship with Jesus? Let the joy overflow to others as you bring them to encounter as well. Pag kinang joy na kina ay nag-overflow, nag-umapaw sa ato, ramdam kinait ato mga kapalibot. Pero pag hangit kag na sa ato tagipusoon, ramdam ra kinait ato kasambahay. Dahil mapangutana yang kag usang kapamilya, abayaha ka nakraan katong nagpapangutana. Masiling yang pakiabot kinaong plato, iitsay kag plato. Buko kato kag resulta, it encounters sa ating Panginoon. Let the joy overflow to others. Hallelujah. Amen. As you bring them to encounter as well. And the last thing na nais kong dalhin ngayon, as a result ng ating encounter sa ating Panginoon is, good things happen
brings eternal life. Hallelujah. Amen? Kabuhi. Kabuhi kag gustong ipaabot sa bawat usa sa ato. Kung nakita nato, nakagato mga sarili talaga ay hirap. Kung nakita nato, kagato sarili talaga ay parang hindi tama yung ating dinaraanan, tinatahak. Tiyakin po natin, once na tayo po ay nagkaroon po ng encounter sa Panginoon, Jesus offers eternal life. To all who believe in Him, when we encounter Him, we are promised life that extends beyond this earth. Life with Him forever in His kingdom. Ang buhay na walang hanggang buhay, ang resulta din po ng encounter natin sa Panginoon. Living for eternity, encountering Jesus shift our focus from temporal concern to eternal realities. It gives us eternal perspective knowing that our ultimate hope is in Him. Mga kapatid ko sa Panginoon, may mga pagkakataon po na talagang parang nadidistract yung ating attention. Pero once na tayo po ay nakapokus doon sa relasyon natin sa ating Panginoon, yung mga concern po natin ay para doon sa ating kinabukasan. Our relationship with Jesus does not end with this life. It stretches into eternity. Parang kag-ato kabuhi ay parang buko iyang hali, kundi ato kinaing parang sa guma ay stretch nato, huhunat nato papagtos sa eternity. Dahil kung haliyang distracted tayo sa iba't ibang klaseng karanasan, mayroon po tayo. Distracted tayo sa mga kahirapang mayroon po tayo. Pero pag i-stretch nato, tinitingnan nato katong usang sitas it banal na kasulatan na ang sino mang makapagtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Amen? Mao kalikag usang ato ing papanghawakan. Pagtiisan nato, kag iba't ibang klaseng karanasan mayroon po tayo. Sabi nga sa banal na kasulatan sa Romans, and all things work together for good to them that love God. Sabi po doon ay all things work together. Ito ay sumasakop sa lahat ng karanasan. Masama, mabuti, opo, pero ito ay gumagawa para sa ikabubuti natin sa ating Panginoon. Amen? Bakit dumarating Panginoon ng ako ay tumanggap sa iyo abang ramong kahirapang nangyari? Sabi nga doon ay all things sumasakop sa lahat ng karanasan, pero ito'y gumagawa para sa ikabubuti natin. If you have encountered Jesus, rejoice in the eternal life He has promised you. Patuloy tayong magalak, patuloy tayong magsaya, dahil tayo ay mayroong buhay na walang hanggaan. He has promised you, live in the light that hope and let it shape the way you live today. Hayaan natin na ang ating buhay habang tayo ay nabubuhay sa sanglibutang ito, makita natin spiritual fulfillment, transformation, healing, restoration, and purpose, eternal life. Ito po yung mga good things happen nang tayo po ay maka-encounter sa Panginoon. Dapat ito ang makita. Kung sakaling hindi pa man ito naranasan natin, nakikita sa ating sarili, kailangan natin ang panibagong encounter sa Panginoon para lalo tayong maging maayos. Jesus offers this eternal life which changes how we live today and forever. Ito po yung pinakamagandang bagay. If you have never encountered Jesus personally, invite po natin ang Panginoon sa ating mga kanya-kanyang buhay. He offers living water, transformation, healing, eternal life para ating maranasan. Kailangan natin ang bagay na ito. May encounter natin ang ating buhay na Diyos at mayroon pong mabubuting resulta para sa ating mga buhay. Thank you and God bless.